Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Napanood po ninyo yung BICAM hearing sa budget ng DPWH at napanood ninyo yung pagtataray ni Amy Marcos. Napanood namin na niya, Mr. Maravillas, talagang naging toxic na itong si Amy Marcos. Hindi lang sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos, naging toxic si Amy, kundi toxic na po sa buong Pilipinas. Pag pinanood po ninyo si Amy, nakakainit ng ulo, panoorin. Yan pinintasan pati si Vince Dizon. Mr. Chair, Secretary Dizon is no engineer. He is an economist and a political aide. Kaya siguro mali-mali. Reaksyon ni Amy Marcos sa sinabi ni Senator Win Gatchalian, Chairman Committee ng Finance sa Senado, makinig tayo sa mga engineers. Biglang nag-butt-in mga kababayan si Senator Amy Marcos. Hindi man na niya engineer itong si Vince Dizon. Ang ibig sabihin ni Senator Win Gatchalian, yung mga taga-DPWH hindi nangangulagan so yung secretary, mga engineers ng DPWH. Lang yung namumuno sa DPWH ngayon, hindi man engineer. Tama si Amy Marcos doon na hindi engineer si Secretary Dizon, pero siya yung secretary ng DPWH. At yung tanong, bakit kini-question niya yung pagiging hindi engineer, secretary ni Vince Dizon? Hindi man lang po si Vince Dizon ang secretary hindi engineer ng DPWH. Bakit si Mark Villar, hindi man engineer, ginawang sekretary mga kababayan ng DPWH ni Digong, tahimik noon si Amy Marcos. Di ba po mga kababayan? Kasi kalyado niya, yung mga Duterte. Kalyado niya si Mark Villar. Kaya tahimik siya. Pero si Secretary Dizon, alter ego ng kanyang kapatid na presidente. Galit siya sa kanyang kapatid. Dinamay na niya pati si Secretary Dizon. Yan mga kababayan, pakinggan natin. At ho dito. Kaya in this very special circumstance, and with the agreement of both chambers, we will invite Secretary Dizon to explain this issue. So with that, yes, do you want to say the last words, Senator Amy? No, nagre-react lang po ako. Vince Dizon is no engineer. He's an economist and a political aide. But he's the secretary of the Department of Public Works, and he was the one who made that statement during the public hearings in the Senate, and he also is the one who supplied the adjustment factors in CMPD to the Senate. So lahat ho dito. Kaya in this very special circumstance, and with the agreement of both chambers, we will invite Secretary Dizon to explain this issue. Ang ibig sabihin ni Win Gatchalian, Senator Win Gatchalian, yung gumawa, nag-prepare nitong mga dokumento in relation sa mga projects ng DPWH. Ang gumawa dito, mga engineers. Magtiwala niya tayo sa mga engineers. Sabi ni Senator Win Gatchalian, biglang butt-in si Amy Marcos. Hindi man niya engineer si Secretary Dizon. Economist niya siya, tapos political aide. Tama ka niya. Pero siya niya yung secretary ng DPWH. Kaya tama itong reaksyon ni Attorney Carlo Ibanez. Sa naging reaksyon ni Amy Marcos, Vince Dizon is no engineer. He is an economist and a political aide. Sinapalpal ni Attorney Carlo Ibanez. Sabi ni Attorney Carlo Ibanez, binatikos ni Amy si Vince Dizon. He's not an engineer daw. She is implying that to do a good job as DPWH Secretary, kailangang engineer siya. Hello, siya nga senador, gumagawa ng batas, pero di naman siya abogado. Tama. At hindi man kailangan po, wala sa batas
na nagsasabi ang dapat na DPWH secretary ay engineer. Tama po. Kaya nga si Digong, kahit si Cory noon yung isang DPWH secretary niya, hindi man po engineer, si Joseping de Jesus, economist, psychologist, hindi man engineer. O di ba? Si Mark Villar na lang, na hindi man po engineer. O bakit hindi galit siya, no? Hindi kini-question yung pagiging hindi engineer ni Mark Villar, ni Amy Marcos. Pagkatapos, kini-question niya yung pagiging hindi engineer ng DPWH Secretary, mga kababayan, ng kanyang kapatid na si Vince Dizon. Di ba pa? Alatado, masyado, mga kababayan, ang galit ni Amy Marcos. Kung titingnan natin, mas effective si Vince Dizon kaysa mga naging engineer, naging DPWH Secretary, na mga engineers. Di ba? Tulad ni Secretary Bunuan, nasabit sa korupsyon. Di ba po? At mga regional directors na lahat engineers at district engineers. Siyempre, district engineer dapat engineer. Sabit sa takot-takot na korupsyon sa flood control, mga kababayan. Sabi nga po ni Vince Dizon, by January, magsasagawa sila ng full reshuffle ng mga district engineers and regional directors. Yan, sabi dito sa report ng Inquirer. The DPWH will carry out a full reshuffle of its district and regional directors by January 2026, noting that several officials linked to the flood control mess who have been charged or jailed have already been replaced. Sabi ni Vince Dizon during the deliberation ng sa BICAM ng proposed 2026 national budget, sa pagtatanong ni Kiko Pangilinan, we're in the process of doing this. Most likely, we will complete a full reshuffle within the first month or 1.5 month of 2026. Pero marami na po papalitan, lalo na yung mga nakasuhan at nakulong na, sabi po ni Dizon. Masyadong toxic na si masyadong toxic na, mga kababayan, si Amy Marcos. Grandstanding palagi. Mga kababayan, pasikat masyado. Ito, si Amy Marcos, post ng post, mga kababayan, sa kanyang Facebook page. Hindi raw papalit-palit ang sinasabi si Secretary Vince. So ano to? Guni-guni naming tatlo? Ito si, pakinggan natin si Amy Marcos. Pangiti-ngiti yan, pero mga kababayan, ngiting aso yan. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat kasi pinapadagdagan mo yung budget, tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala. Ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba yun? Habang ginilinis natin ayon sa utos ng Pangulo, ang departamento, hindi po pwedeng uminto. Secretary Vince, hindi kita pinahihinto sa trabaho mo. Pinamamadali nga namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng sinasabi. Yun ang problema. Papalit-palit daw ng sinasabi si Vince Dizon. Nagpaliwanag po si Vince Dizon na kung tatapyasan based doon sa aksyon ng Senado, paano pa sila makaka-implement ng proyekto? So, ma-stop yung implementation ng mga projects. Yan ang punto ni Vince Dizon. Kasi, bawasan mo ba naman, ginugulo, mga kababayan, ni Amy Marcos yung kwento para lang makapagpabida doon sa BICAM, kasi yung BICAM po, first time na gawing live, open BICAM, may live streaming po, biglang nagpabida po, nag-grandstanding si Amy Marcos. Di niya, Mr. Maravillas, bakit laging nagpapabida itong si Amy Marcos? Sirang-sira na kasi yung kanyang reputasyon. Kaya nagpapabida siya sa mga mamamayang Filipino para bumawi doon sa paninira niya sa kanyang kapatid ng openly akusahan doon sa
prayer rally ng Iglesia ni Cristo, nabangag yung kanyang kapatid. Sumabog sa pagmumuka mismo ni Amy Marcos, yung paninira niya sa kanyang kapatid na si President Bongbong. Gusto siguro na ma-recover ang kanyang nasirang reputasyon, nagpapabida siya ngayon. Hindi na po yun may babalik, Amy Marcos. Sa akala mo, magtitiwala pa sa'yo yung mga mamamayang Filipino. Kung hinudas mo nga yung kapatid mo, kami pa na hindi mo kaano-ano. Di ba po? Ang ganda ng paliwanag po ni Vince Dizon. Ito, sa interview po ng DCMM ni Alvin Chico, pinaliwanag ni Vince Dizon kasi doon sa Bicam, laging binabara siya ni Amy Marcos. Ayaw intindihin yung kanyang paliwanag. Bakit gusto niyang i-restore yung tinanggal? Walang consultation kasi sa kanila. Bigla na lang tinanggal. Napyasan, mga kababayan, ng budget. Yung DPWH. So kung tinapyasan mo, ano pa gagamitin sa implementation ng project? Di ba? Pakinggan natin yung paliwanag sa interview ni Alvin Chico. Later, babalik ka ulit sa Bicam later. Hindi na. Tapos ka na. Tapos na. Kasi nga, ang dating is, laban bawi ka. Nung una, Yan. sabi mo, hindi, tapyasan. Kasi mahal ang presyo ng materyales. Pero nung nung linggo, sabi mo, hindi, balik natin kasi mukhang kukulang yung presyo. Ano ba talaga? Ano nangyari? Ganito, no? Unang-una para intindihan at maginawa ng mga kababayan natin, ang presyo po ng mga materyales sa DPWH ay nababa na. Binaba na po. Ito po Binaba isa sa utos mga ng ating unang-unang Pangulo. Remember? Utos sa akin ng ating Pangulo nung bago Overpriced kasi ang presyo ng DPWH. Kasi siyempre, binubulsa nga. Unang inutos ng Pangulo natin is ibaba ang Sobra presyo doble. ng mga materyales ng mga proyekto ng DPWH dahil matagal na yung overprice. Hindi yan kapareho ng mga presyo ng materyales ng mga pribadong sektor. Pag nagpagawa ang SM o San Miguel ng kalye, iba ang presyo Mura. ng semento, iba ang presyo ng bakal, iba Walang ang presyo ng patong asphalt kasi. sa DPWH. Yun po ay nagawa na natin noong October 3rd. Pag DPWH po, sobra kadoble. Triple ang presyo. Kasi yung binubulsa. Yun po, yung budget po na nandito ngayon sa ating kongreso ngayon, Diba? ang mga presyo po niyan, yung luma pa. Yung luma pa. Ito po kasi sinumite nung panahon pa po ni Secretary Manny Bonoan. Yung luma pa na mas mababa o mas Mas mataas? mataas. Mas mataas. Luma na mataas. Overpriced. Kasi kakababa pa lang po ng presyo ngayon. Okay. Pero, Ipinagotos ang ng nangyari ating po kasi, Pangulo, babaan ang niya Senado ninyo. po, ginawa Kasi na chinek yung niya sa pagbaba ng presyo merkado. na hindi Tinacheck po niya. dumadaan Masyadong sa overpriced. proseso ng DPWH. Halimbawa po, ang isang proyekto sa Metro Manila, no? Para po ibaba yung budget ng proyektong yon, kailangan po iisa-isahin natin yung dami ng simento, Correct. dami ng bakal, dami ng asfalto, Itemized talaga. itemized para ibababa natin ang presyo. Tama naman yung paliwanag ni Vince Dizon. Ayaw intindihin ni Amy Marcos. Idadaan po yan sa DPWH kasi iisa-isahin po yan ng DPWH. Pabida talaga Akala po. ko ikaw ang nagpababa nun. Kaya binaba ng Senado yun based on your recommendation. So hindi pala. Sinabi ko po na bababa ang presyo ng materyales. Oo. Pero ang sabi ko po sa hearing sa Sa Senado, Senado. na ang DPWH po ang dapat magbaba niyan. Correct. Kasi kami po ang nakakaalam eh. Correct. Kunyari, Ang ginawa nila, sila yung nagbaba ng presyo. So, iisa-isahin po dapat yon. Yung So, Senado, ang ginawa ng Senado, on their own, tinapyasan nila. tinapyasan without bigla. consulting DPWH. Ano pang gagamitin sa Tinapyasan po nila base implementation sa ng project? average Tama. na pagbaba ng presyo ng materyales sa isang rehiyon. Halimbawa, asfalto. Assuming kasi No, yung sa mga Region senador, 4B, mga nagkaya ako ng kababayan, sample kahapon, wala man silang expertise 68% dyan. ang diferensya sa Region 4B. Pero po, Region 4B, alam naman natin, iba't ibang probinsya yan. Palawan, Limaro pa yun. Romblon, Limaro pa. Oo. Palawan, Romblon, Mindoro, Marinduque. No? Ang ginawa po ng Senado, tinake po niya yung aming average na
price differential at in-apply po sa lahat ng proyekto ng Mimaropa. So ang sabi po namin, medyo hindi po accurate yan. Eh, ba't hinayaan nyo? Dapat hindi nila naipasay ng ganun yun. Kaya nga po, Iba-ibang region kasi po, iba-ibang lugar, iba yung presyo. Martes. Yan ang punto ni Vince Nakaraang Dizon. Martes. Kaya po sumulat ako ng Webes. At po naglabas ako ng department order nung Biyernes. Parang sinasabotahin na ng Senado nito ni Amy Marcos yung mga implementation ng projects ng Lahat DPWH. tama yung ginawa ng Senado. So, Kaya doon pumasok inagapan, yung ano. no? Kasi So, doon pumasok inunahan yung po. balik ninyo. Mali. Oo, na kailangan ibalik. Pero ulitin ko po. Kaya sa dapat presyo, ibalik kasi mali yung pagtapyas. Hindi na po pwedeng. Hindi na matutuloy yung mga Yung paraan na lang projects. po ng pagbababa ng budget. Oo. ang Pag ganyan. kailangang Yeah. Maayos. Tama. So, anong chance ngayon na maibabalik Hindi ko yung po alam. 50, how much, Parang nasabi po nila 54 mga- billion. 46 yata, 46 billion yung tinapyas. 54 po yung total. Ah. Pero yung pong binaba nila dun sa mga cost ng mga project ay roughly po ata mga 40. So what happens kung manindigan yung Senado? Hindi, yan. Panindigan natin. Yan lang. Huwag na nating ito lang, dagdagan yan. oo. Anong mangyayari? Meron po mga proyekto na kukulangin ng budget. Kita mo? Dahil halimbawa, Yun po ang yung mangyayari. proyekto Pinigay kong ehemplo, no, kahapon. Yung po ang So, paano original na yan? budget noon ay 41 billion. Nung binaba po ng Senado, binaba niya ng 68%, naging 13 billion na lang. Ang computation po namin, ang dapat pong maging totoong pagbaba ng project cost ay ano lang, 37% lang o bababa lang from 41 billion to 31 billion. Kumbaga nasobrahan naman. Nasobrahan eh. Hindi pong nagkulang, ha? Nagkulang Kasi din nga yan. po, yung pag-apply po ng Senado ay across the board. Hindi po kada proyekto. Oo. So meron pong mga proyekto Dapat per na project. sumobra ang bawas. Meron namang mga proyektong kulang ang bawas. 10,000 So, projects yun yung lang po ang affected sinasabi mga namin kababayan sa Senado. nationwide. Kung papayagan po nila kami po ang nakakaalam, project per project, ang kung dapat gano ibaba Correct. ang presyo ng mga proyekto. Pagka nanindigan po ang Senado, pwede bang mangutang kayo? Hindi po pwede yun. yan. Bawal yun. So, Yun ang ang mangyayari po bawal. dito, halimbawa, kung matuloy po ang version ng Senado, Oo. meron pong mga Nang may kamukha problema ng yung na-mention version ko lagi ng kahapon Senado po. na kukulangin. So, ibig sabihin po na, halimbawa, kung ang Tama na yung version ng Congress, dapat inadapt na lang nila. Babasihan po natin yung Yung House of budget ng Senado, Representatives po. iigsi po yung kalye na yon. So matutuloy pa rin naman. Iigsi yung kung itutuloy yung project, iigsi. Ganon. bawas na. Hindi ba pwedeng humingi ng ayuda sa presidente? Marami na namang nga. budget Ganon. ng presidente. Bigay mo sa Ay, DPWH. hindi po ganun Hindi ganun? kadaling mag-augment. No, hindi po ganun kadaling mag-augment. So, ang sabi ko naman po, pinapaalam lang po natin ito sa Senado at sa Kongreso para sila po ay magdesisyon. Kasi ang desisyon naman po talaga kanila. Yeah. Kami naman po susunod naman po tayo. Pero kailangan pong malaman ng Senado at ng Kongreso ano ang implikasyon Ang consequence ng kanilang niya. Tama yan. Oo. Thank Baka you. naman, baka Di ba? Malinaw. Lang itong si Amy Marcos. Ayaw umintindi. Laging galit eh. Alam po ninyo, pag ang tao laging galit, mali-mali yung desisyon. Kaya dapat ito si Amy Marcos, mga kababayan, wag na natin itong paulitin. Pag tumakbo pa ito, sa kahit anong posisyon po, dapat dito mga kababayan, i-shoot na natin sa inidoro kasi toxic senator na po ito. Wala na sa rason ang kanyang mga pinagsasabi. Sabi ko sa inyo, napakasama yung impluensya po ng mga Duterte. Pag nadikit ka talaga sa mga Duterte, sumasama po ang ang takbo ng utak. Tama po? Yan pangiti-ngiti, ngiting aso po. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. Lokohan I truly daw. resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Pipalabas Department niya, of Public ino-hostage Works and na Highways. At yung BICAM, kung tunay yung na Senado. wala kayong tiwala sa sino mang district engineer. Hindi po ako abogado ng Public Works. Dapat tanggalin na lang ninyo lahat kasi pinapadagdagan mo yung budget tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala. Ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang Napakasama tiwala sa ng isa't ugali isa? ko. Tama ba yun? Habang ginilinis natin ayon sa utos ng Pangulo
ang departamento, hindi po pwedeng uminto. Secretary Vince, hindi kita pinahihinto sa trabaho mo. Pinamamadali nga namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng sinasabi. Yun ang problema. Napaka-aroganting tao ni Amy Marcos, mga kababayan. Walang respeto sa kanyang kapwa. Di ba? Itong uri ng mga tao, nakalimutan na ang pagiging public servant po. Kaya nga po, public servant ka. Ang amo, yung ating mga mamamayang Filipino. Ang ibig sabihin ng servant po, utusan. Utusan lang natin itong mga taong ito. So gusto ninyo ng isang utusan na tulad ni Amy Marcos, public servant, sumusweldo sa ating mga taxes from the taxes of the Filipino people, pero napaka-arugante. Umaastang hari, mga kababayan. Huwag nating papayagan ang ganitong uri ng mga tao. Di ba? Napakasama ng impluensya talaga po sa kanya. Nang nadikitan niyang mga politikong mga arugante. So, nakita po ninyo ang pagiging very toxic ng pag-ugali ni Amy Marcos. Ngayon pa lang, mga kababayan, nagpa-press con si Vince Dizon para i-present sa media po yung mga ipinalit na mga district engineers, regional directors, sa kanyang pagtalima sa utos ng ating Pangulo na linisin po yung DPWH. So parte ito ng reshuffle na sinabi po niya. So ito, pakinggan natin. Okay, let me just wait for Prof. Mahar. So Prof. Mahar is here because we're going to be talking about solutions also. So, are you going to stay for this entire meeting? You want to cover this entire meeting? It's going to be a boring meeting. So it's because symbolic itong kwartong to at itong table na to. No, para sa mga kababayan natin, this is the same table. Here. Yan. Ito yung table na yan. Yan. Dito ginapag nung papalitan nitong dalawang to, nila Alcantara at saka nila Hernandez, yung, magkano daw to? 300 million daw to? 300 million na pinagparte-partehan nila. Kaya dyan And I think ginawa it's yung very meeting. important to use this as a symbol kasi kailangan itong buong district office na to na kung saan talagang sumabog itong napakalaking skandalong ito, symbolic to din ng pagbabago. Sabi ng Pangulo sa akin, linisin natin ang DPWH, reformahin natin ang DPWH para hindi na ito maulit-ulit. And I think itong gagawin natin ngayon with our new leadership here in the 1st District of Bulacan. Bulacan siya po, first And I district. don't envy the job of these two young men here. No, but we will give them the full support. It's symbolic of the changes that we want to make, that the President wants to make in the DPWH. And now, here, instead of this, wala tayong ilalatag dito, kundi iisa lang. Ang lalatag natin sa table na ngayon, with Yung the help picture na of, pinapakita niya, yung our picture ng partners, pera sayang, wala yung iba nating mga na nilatag partners dyan of sa the mismong DPWH. table na yan Ang ilalatag natin sa table ngayon, ni hindi pera, Bryce kundi Hernandez solusyon. at ni Kasi kahit Alcantara. na lahat ng mga involved dito sa pagnanakaw na ginawa dito sa 1st District of Bulacan, pananagutin natin at malapit na silang mga makulong very, very soon. Kailangan pa rin natin solusyonan yung mga problema dito. Kasi yung mga kababayan natin dito sa Bulacan, sa Hagonoy, sa Kalumpit, sa Baliwag, kung saan-saan dito, binabaha pa rin hanggang ngayon. Yung mga pinuntahan ni Pangulo, yung pinuntahan namin a few months ago, hanggang ngayon binabaha pa rin sila. And kailangan solusyonan yun. And yun ang pag-uusapan natin. Kailangan managot pa rin yung mga tao dito. At mananagot sila, maniwala kayo. Nagsabi na yung ombudsman na very, very soon, ipa-file na yung kaso dito sa Bulacan. Na unang-una nating final noong September sa ombudsman. Ipa-file na nila sa korte. At mananagot lahat ng mga gumawa nito. Lahat ng gumawa nito mananagot. Pero habang nananagot sila, kailangan solusyon naman ang pag-usapan natin. Yan yung ang gagawin natin ngayon. So before we go into that, I just want to introduce to you the OICs. No, OIC pa lang, no? Na district engineer
at OIC Assistant District Engineer ng 1st District of Bulacan. Si Engineer Kenneth Fernando, 33 years old. Kasama siya sa second batch ng cadetship. Si Yusek Lara, first batch. Mas matanda siya ng konti. No, ng ilang taon. Kenneth is 33. I think Yusek Lara is 36. Oh. Civil engineer. Nag-masters ng civil engineer sa Japan under a scholarship sa JICA. How long have you been in DPWH? 10 years na sa DPWH. Galing dati sa central office sa UPMO, tama ba ako? Sa UPMO, and ngayon i-assign natin siya dito as OIC District Engineer. And the Assistant District Engineer is going to be, OIC is going to be Engineer Paul Lumabas, 32 years old, also a civil Bata pa po. engineer. Currently, OIC ng planning, tama ba ako? Dito, bago ka pa lang dito, no? 1 month pa lang. And siya ay currently nagmamasters din sa Bulacan State University. Galing siya dati sa private-public partnership service ng DPWH sa central office. So, sila yung aasahan natin na fresh blood na magte-take over dito sa 1st District of Bulacan with the hopes of us finding solutions to the problems that we have here. They will be working closely with our technical working group, with Professor Mahar, with Professor Tabios, with Secretary Babe Singson, Yusek Lara, and Yusek Charles, to try to find a solution to this mess. Because our people in Bulacan need solutions. Yes, they want accountability, but they also need solutions. Because they are suffering every day for practically 6 months in a year. Because they're always flooded here. And we have to start finding solutions. And that is their job. And ang kabilin-bilinan ko lang sa kanilang dalawa, huwag kayong gagaya dun sa mga papalitan ninyo. Huwag kayong gagaya. Kasi kung gumaya kayo, kung anong mangyayari sa kanila, yun din ang mangyayari sa inyo. And I don't think you want that to happen to you or to your families. Diba? Let's do this right na. Gawin na natin to ng tama. Baguhin na natin to. And yung ginagawa natin dito sa First DO Bulacan, yun din ang gagawin natin everywhere. No? So, and finally, I just want to also introduce, because our regional director, si Regional Director Dong Tolentino, has retired starting today. We will be appointing as concurrent Regional Director of Region 3, General Romel Tello, who is also our Assistant Secretary. Si retired General Tello is a 2-star general retired from the Philippine Army. Kasama po siya, Assistant Secretary po siya ni Undersecretary Ato Bisnar, who is also a very respected general from the Philippine National Police. So siya muna ang pagkakatiwalaan kong magiging OIC, concurrent OIC RD for Region 3. Regional Ngayon, Director. Na si Regional Director Dong Tolentino. So, ASEC, Romel will be working with DE OIC Kenneth and DE Assistant District Engineer Paul. No? Huwag kayong mag-alala. 2-star general, 3-star general. So, yung security mo at ng pamilya niyo, okay na. Alam ko, kinakabahan din kayo, sinabi niyo sa akin yung kanina, sila ang bahala sa inyo. They will secure you and your families. No, and make sure. By the way, 3-star general din si Undersecretary Charles Kalima. So, mabigat ang inyong support group dito. Kasama na ako at pinaka-importante, suportado kayo ng Pangulo. So with that, I think we can start finding solutions already. You know, with the help of our private sector partners, with the help of Project NOAA, UP, Sexingson, we have to find solutions already. Okay? So with that, maybe we can take out these mics already, and then
you can stay there, nothing to hide here, and then Yusek Lara will start presenting with Professor Mahar, and then we will see, and then later on, please join us, we will be visiting, I think, one site that the president visited, no? Okay, in Bulusan, Barangay Bulusan, no? Yun, nandun din ata kayo, and we'll see if Professor Mahar will questions muna ngayon. Ano pa yun? Cora. Question muna tayo. Kayo naman, dahil boring yung solution, ayaw nyo na. Eh, ito yung importante kahit boring. So, can we request on the microphones? So yun, mga kababayan, yung pag-present ng new set of officials doon sa Bulacan. Very symbolic siya. Kung saan yung room, nilatag yung limpak-limpak na salapi. Doon din ginawa yung presentation. Pagpapakila sa mga bagong opisyal para i-remind sila na huwag dapat nilang uulitin yung pagkakamali ng kanilang mga pinalitang opisyal na ngayon naharap po sa patong-patong na kaso. Dahil sa flood control mesh involving billions nga po ng pondo ng bayan. So yun lang po mga kababayan yung ating video ngayon. Atid sa inyo nitong napakagandang product from Australia. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Yung mga gusto mag-try po nitong ating product, mainam po ito mga kababayan sa mga cancer patients at for cancer prevention na rin po. Message lang po kayo sa amin, sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. So lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.